Well, let's continue to declare who we are in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. Sabihin mo sa katabi mo, maraming sinimulan si Lord na maganda sa buhay ko. Okay, sigurado tatapusin niya yan. Amen? Sige po, let's continue. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, once again, we just want to thank you, Lord God, for giving us your word to declare. And I declare, Lord God, and I agree na lahat ng mga sinabi ng inyong mga anak sa gabing ito ay mangyayari po sa kanila, Lord God, sooner than they are expecting. Father God, gamitin mo ako, Lord God, as your mouthpiece. Let your words freely flow from my mouth upang ang iyong mga anak, Panginoon, ay magkaroon po ng inspiration, ma-encourage, magkaroon ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyong banal na santong Espiritu at sa iyong salita. Once again, we thank you, Lord God, for your goodness and your greatness in our lives. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen. Sige po, lakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. And we can be seated in the presence of God. This month po is a month of love. Okay? February is the month of love para patuloy po nating maalala ang kahulugan ng pag-ibig. Sino mo talaga ang pag-ibig? Of course, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya tayo po bilang po mga anak niya, ay dapat din po ay maging anak ng pag-ibig. Okay? So, ibig sabihin, dapat po alam po natin, hindi lamang po alam, kundi nadarama po natin palagi ang pag-ibig ng Diyos po sa atin at naipapadama rin po natin ito sa atin po mga kapatiran, sa mga tao na atin po nakakasalamuha sa bawat araw. And then, we define love. Love is, and then love does. Ano po ba yung pag-ibig? Sa 1 Corinthians, dito po ay naliwanagan po natin kung ano ang pag-ibig. Love is patient. Love is kind. Love is not rude, hindi po bastos. Ito po ay magalang. Love is not envious, hindi po naiinggit, hindi inggitero, hindi inggitera, hindi rin seloso. Love is not jealous. Okay? And then love does not keep records of wrong, hindi naglilista ng mga mali. Okay? Ibig sabihin, marunong magpatawad, marunong ang kalimutan kung ano yung kanila pong mga pagkakamaling nagawa po sa kanya. And then, what does love does? Ano po ba yung dapat na ginagawa ng pag-ibig po? Ang pag-ibig po, dapat po ay nakapagpapalakas po sa atin, nakapagdadala pa po tayo ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Ang pag-ibig, ito po ay naipapakita sa ating po pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? So, defining love is worthless without expressing it. So, alam po natin ang kahulugan ng pag-ibig, pero hindi naman po natin ito na-express sa words at hindi rin po natin ito na-express sa action. So, baliwala. Okay? Kaya po napakahalaga that we should know how to express love not only in words, not only in this church, but also in everyday living sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. So ngayon po, pag-usapan po natin is the essentials of love. Okay? So ano po ba yung essential? Pagka sinabi pong essentials, ito yung kinakailangan. Pag ikaw ay magta-travel, ano yung essential? Kailangan passport. Di ba? Kinakailangan may ticket ka. At kinakailangan din, meron ka aeroplano sa sakyan. Okay? Kundi hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Ano yung essential sa pang-araw-araw na pamumuhay? Tayo, kinakailangan natin ng pagkain, kinakailangan natin ng tahanan, kinakailangan natin ng damit. Yun po yung mga essentials. Pero ano po ba yung essentials of love?
So yung pag-ibig po must be the strength of our church, of the church. Ang pag-ibig, ang isa pong church na wala pong pag-ibig ay sigurado pong babagsak. Okay? Baka mamaya wala na po tayong lahat dito kung tayo ay punong-puno ng muhi, punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, punong-puno ng selos, punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng tampuhan. Kaya napakahalaga sa ating pong church ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? Kaya po palagi po natin dinideklara, love natin si Lord, at ganoon din naman, patuloy po natin ini-encourage ang ating pong sarili na tayo ay maibigin. Okay? Praise God na tayo ay pagpatawad hanggang sa ma-empower po ang bawat po sa atin. Naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan po yung sinasabi po ninyo? Okay? Naging maibigin ka na ba? Uy, kalahati na lang. Amen, amen. Of course, hindi ba? Minsan, hindi lamang po natin napapansin, pero meron pong nagbabago. Okay? Sabi mo, hasta mo, nakita ko, alam ko may nagbago na sa'yo eh. Di mo na napapansin. Okay? Okay? Praise God. So, yun po yung kalakasan ng ating pong church. And then, of course, our church should be known hindi lamang po sa pagtitinda ng imbutido, ng mga kung ano-anong mga tinitinda po natin dito, okay? Dapat po maging kilala po tayo as a loving church, ang church na mapagmahal. Okay? Why? Because if we have love in this church, syempre po, ang Panginoon po, una-una sa lahat ay naluluwalhati. At pagka mayroong pag-ibig ang church nito, madali pong umusad. Okay? Madali pong umasenso ang bawat isa. Kaya po napakahalaga ang love sa bawat church. Alam niyo po, nung Monday po, nagkaroon po kami ng MEMA meeting. Yung MEMA meeting po isa po ng mga pastor, meeting po ng mga pastor. Okay, so pagkatapos po ng naging parang culture na siya. Pagkatapos ng church ng service, ng meeting namin, magpipicture kami. Okay, so since it's love month, so sabi nung nagpipicture, puso, puso, puso. So kanya-kanyang korte ng pusong ganyan. Di ba? Malaking pusong ganyan. Okay, yung iba naman, yung pala, ibig po pala niya sabihin, yung maliit na puso lang. Okay. Okay. So kanya-kanyang korte, ganyan, talagang puso na ba to? Okay. Pero praise God. At pagkatapos nun, punta tayo sa panibagong birthday. Alam niyo, dito po, napakarami pong birthday yan. Ano po? Yung iba, hindi lang isang araw nagse-celebrate ng birthday. Minsan, dalawang araw, 3 araw. Amen. Hallelujah. Kaya praise God. Kaya ingat tayo sa BP po natin. Okay? Baka mamaya ay, okay, kaya i-check ninyo yung mga OWA ninyo, ha? Okay? Praise the Lord. Okay, so napakahalaga mga kapatid that we should, pag ano ko nung birthday, magpa-park ako, so nakakita ako ng parking. Ang hirap ko lang humanap ng parking doon sa may Sansan. Okay, nakakita ako ng isa. Praise the Lord, sabi, tuwan-tuwa ako. Pagkatapos, nung ipaparada ko na, nakita ko merong A4 na nakadikit doon sa poste, nakalagay, multa. 1,500. So, hindi na po ako nagparada. And then sinabi ko na po si Sister Stella na hindi na ako makakarating dahil wala akong paradahan. Praise God. Amen. Pero sa church na ito, palagi kang may mapaparadahan. Okay? Okay? Praise God. Sabi dito sa 1 Corinthians 8:1, now regarding your question about food. Alam niyo po pala, yung mga taga-kurito nagtatanong din po pala palagi sa pagkain. Okay, hindi lang naman kayo pala nagtatanong ng pagkain. Ano bang pagkain natin? Okay? Now regarding your question about food that has been offered to idols, yes, we know that we all have knowledge about this issue, but while knowledge makes us feel important, it is love that strengthens the church. Alam niyo po ba, pag ang mga taga-Corinto during that time, para po sila nagiging proud na sa kanila pong knowledge about God. Kaya po sila kinorek ni Apostol Pablo na hindi po karunungan lamang ang mahalaga sa pagiging Kristiyano, kundi mahalaga rin po ang pag-ibig. Okay? Sabi dito, it is love that strengthens the church. Dahil ang pag-ibig ang siyang pong nagpapalakas sa church. Paano kaya kung lahat tayo naging Bible teacher na? Di ba? Lahat tayo nagpipreach. Okay? Pero wala namang pag-ibig. So, ibig sabihin, puro lang tayo pagalingan. Di ba? Payabangan. At yun ang ayaw ng Panginoon sa bawat sa puso atin. Ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay nagtutulong-tulong sa pamamagitan ng pag-ibig po natin, sa pag-share ng ating pong knowledge, ng ating pong mga skills, pero gawin po natin yun na meron pong palaging pag-ibig. Amen?
Okay, and then anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. So, ibig sabihin, yung mga taong palagi nagpapanggap na marunong, di po ba? Mahilig magdunong-dunungan. Pagkatapos ay hindi pa pala nila talaga nalalaman kung ano po yung kanilang mga sinasabi. Sabi daw, but the person who loves God is the one whom God recognize. So, nare-recognize po pala tayo. Maaari pong hindi ma-recognize ng Panginoon yung sobrang talino, yung masyadong maraming talento, pero palagi po nare-recognize ng Panginoon ang mga taong nagmamahal. Kaya po yan po yung minamaster po natin sa church na ito na talaga tayo ay matutong magmahal. Of course, it's not easy. Okay, meron po talaga tayong effort. Di po ba? Dahil may kanya-kanya po tayong background, may kanya-kanya po tayong mga kultura, may kanya-kanya po tayong pamilya na kinalakihan. And I believe, as long as we continue to obey God, as long as we continue to study His Word, ay matututo tayong magmahal. Okay? Praise God. Amen? Sabi mo, kaya ikaw kahit ganyan ka, love kita eh. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya kahit minsan nagkakainisan, pero praise the Lord, at nagkakaroon pa rin namang pagpapatawaran. So, judge things by love. Husgahan po natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan po ng pag-ibig. Alam niyo po, sa Bible po, napakarami po mga bagay na about law, about grace, about mga iba't ibang mga doctrines. Pero palagi po nating salain ng ating pong binabasa sa filter po ng pag-ibig. Okay? So may pag-ibig ba yung ginagawa po natin? Tandaan po natin. Ano po? So, then number 2, know that food does not make a person spiritual. Hindi po pagkain ang magiging dahilan ng ating pong pagiging spiritual. Hindi po tayo lalago spiritually kung puro lang tayo kain ng kain. Okay? So napakahalaga mga kapatid na hindi po yun dapat ang ating pong palaging pinag-uusapan kung ano yung ating pong kakakainin. Okay? Number 3, take care, do not be a stumbling block. Huwag po tayong maging stumbling block. Okay? So maaring may mga bago lamang po na mga newcomer na bago pa lang, marami po silang question about sa pagkain. So ibig sabihin kung ano po yung kanilang paniniwalaan, mag-adjust po tayo. Okay? Wag mong ipakita kagad na napakatalino mo, napakagaling mo. So hangga't maaari, tayo ay matutong mag-adjust. Okay? Number 4, do not wound a brother's conscience. Okay? Wag po nating sugatan ang konsensya ng ating pong mga kapatiran. Then, claim the great principle, do nothing that leads a brother astray. Wag po tayong gagawa ng mga bagay na kung saan ay maliligaw po ang ating pong mga kapatiran. And then love must control questionable pleasure. Okay? So, ibig sabihin, pagka nagmamahal ka sa Panginoon, ay dapat inaano mo yung mga pleasure mo. Baka naman yung masaya ka, pero hindi naman masaya yung ibang mo pong kapatiran. O baka naman masaya ka lang, pero ang Diyos ay hindi naman masaya sa ginagawa mo. Sabi sa Galatians 5:13, for you have been called to live in freedom. Lahat po tayo malaya. Okay? Hindi malayang gumawa ng kasalanan, kundi malaya tayo sa hindi paggawa ng kasalanan. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. So tandaan po natin palagi, dalawa na po yung ating pong nature. As a born-again Christian, isa pong physical nature at saka isa pong spiritual nature. Yung ating pong physical nature, hindi pa po tayo exempted sa sinful nature po natin. Marami pong mga kasalanan na pumapali-paligid sa ating pong because we're still living in this world is a sinful nature. Kaya meron po tayong iingatan yung ating pong nature na wag na pong magkasala. Kaya palagi po natin itong dinadala sa ating pong spiritual nature. Kaya po ang ating pong church, ginagawa po natin para po maging for us to grow spiritually. Kaya meron po tayong hope, meron po tayong prayer sa umaga. Madalas po ang ating pong mga services, Wednesday, Friday, and then Sunday. Hindi po ba? And then meron pa po tayong mga cell groups. Kasi po napakahalaga na patabiin po natin yung ating pong spiritual nature para hindi po tayo malulong, para hindi po tayo mahatak ng ating pong physical or sinful nature.
Okay? Iba pong mga unbeliever, ang tawag lang po nila is human nature. Okay? Human nature yun eh. Ibig sabihin, yun yung tawag ng laman. Okay? Ang tawag po natin sa Tagalog. So instead, use your freedom to serve one another in love. Kaya po palagi pong kasama dito yung ating po pagsisilbi sa bawat isa. Okay? Kung ikaw lang ay ikaw ay nagbo-boarding house, of course, gawa po tayo ng pamaraan para po tayo magsilbi sa ating po mga kasama sa bahay po natin. Okay? Early in the morning, ako po I really make to it na ako po yung magsaserve ng aming pong coffee. Ako po yung barista sa bahay. Okay? Di ba? Okay? Okay? Ako rin po yung gumagawa ng sandwich, except kay JJ kasi hindi siya kumakain ng sandwich. Okay? Praise God. So, ibig sabihin, ginagawa ko na kagad na. At least, makapuntos na kagad ako sa pagsiserve sa aming pong tahanan. So, gayon din po ang gawin ninyo. Kaysa magtimpla ka ng isang basong kape, gawin mo ng 2. Hindi yung ikaw lahat ang iinom, ha? Kung nagtimpla ka 2, para sa'yo palala pareho. Okay? So, ibig sabihin, para na naman doon sa isang kasama mo sa bahay. Okay? Praise God. And then, love must not speak harmful words. Okay? Iwasan na po natin yung mga chismis. Iwasan na po natin yung ating po mga assumptions, mga paninirampuri, mga pagmumura. Okay? So, hindi po makakabuti po sa atin yun. Iwasan na rin po natin yung ating po mga nega words. Okay? Yung mga negative na mga words, yung mga reklamo. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid na we must control our tongue para po ang buhay po natin ay lalong maging maayos. Sino dito yung gusto ng mahabang buhay? Okay? Hindi po ba sabi po dito ay kung gusto mo ng mahaba at maayos na pamumuhay, ay ingatan mo ang mga sasabihin mo. Okay? I think it's in the book of Proverbs. Okay? If you want to have long life, long and satisfied life, di ba? Keep your mouth, sa Tagalog na lang, huwag kang magsalita ng hindi maganda. Okay? Okay, sabi dito sa Galatians 5:18, but if you are always biting and devouring one another, watch out, beware of destroying one another. Okay? So, napakahalaga. Ibig sabihin dito yung ating po mga sinasabi. Dapat ang sinasabi po natin as a Christian, we should be giving, inspiring, and encouraging words that builds each others up. Hindi po yung nagbababasa bawsa po sa atin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang nangangagat dito. Okay? Amen? Okay, walang aso dito. Okay? Devouring one another. And then love must be the great law of the believer. Ito po yung number 1 na batas po natin, batas ng pag-ibig. Because apart from the law of love, there is no other law. Okay? Wala na pong ibang batas na tataas po sa batas ng pag-ibig. So when you obey my commandments, you remain in my love. Si Jesus po nagsasalita dito, ano po? So just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Okay? So ang ating po Panginoong Hesus ay sumusunod sa commandments. Okay? So medyo may delikado po sa teaching about grace. Na minsan pagka sinabi nilang, hindi, grace teaching kami. Ibig sabihin nun, hindi na sila sumusunod sa commandments. Medyo ingat po tayo po yung nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Okay? Huwag po nating abusuhin. Okay? Sabi ito, you remain in my love. Paano po tayo mananatili sa pag-ibig po ng Diyos? Paano po? Obey His commandments. Okay? So paano mong i-obey ang commandments kung hindi mo ito alam? So kinakailangan mahalin din po natin ang Kanya pong salita para ito ay atin pong masunod. Okay? And remain in His love. Ang Kanya pong salita ay pag-ibig. Ang pag-ibig niya po, ang Bible is, another term po sa Bible is love letter of God to us. Kaya po, if we really want to remain sa pag-ibig po ng Diyos, patuloy po natin basahin ang Kanya pong love letter sa atin. Hindi po ba ganyan din kayo? Uso pa ba ninyo mga love letter? Na inabutan niyo pa ba yan? Oo, sa text message na lang. Okay. Hindi mo ba? Yung mga love letter, nakatiklop pa yan. Di ba? Nilagyan mo pa ng mga pulbo. Okay? Binabasa-basa mo, bago ka matulog.
Nilalagay pa sa ilalim ng unan mo. Okay? Praise the Lord. Okay. So, ganun din po ang pag-ibig po, ang love letter ni Lord sa buhay sa po sa atin. Dapat po ay palagi po natin binabasa. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. So, mga kapatid, sino po dito yung gusto niyo palagi kayong joyful? Sabi dito, simple lang, sabi dito, I have told you these things. Sinabi na ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya po mga pinag-uutos. Bakit? Meron naman pong resulta, meron po tayong mapapakinabangan. Tayo po ay palagi po mapupuno ng kagalakan. Okay? Hindi ka lang masaya pagka nasa church ka. Magiging masaya ka rin kahit na nasa work ka. Kahit na minsan pinapawisan ka, napapagod ka, pero masaya ka. Bakit? Kasi sumusunod ka sa pinag-uutos ng ating pong Panginoon. Amen? Yun, si Mike palaging masaya yan. Punta ako dyan sa sa kanilang, sa restaurant, sa Paper Moon. Masayang-masaya. Masayang-masaya kami binigyan ng drinks na libre. Kami rin mas lalong sumaya. Kasi libre. Okay. Sabi niya, gusto niya raw kayo imbitahan lahat. Doon sa Paper Moon, sabi ko naman sa kanya, mag-isip-isip ka muna. Okay. Dahil malaki babayaran mo. Okay. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, nasabi niya yun kasi siya ay punong-puno ng kagalakan. Amen? Because there is joy in giving at naunawaan niya po yun talaga. So, abide in Christ's love. Matutunan po natin, tayo po ay palagi po sa pag-ibig po ng Diyos. And ang ating po Panginoon, He has already developed a relationship with us. So, let's continue to develop our relationship with Jesus as well. At mangyayari lamang po yun as we continue to abide in His presence, to abide in His words. Okay? And then, at ang relationship po natin, yun po yung nagbibigay po ng protection po sa atin. Sa anumang sumpa, sa anumang gawa ng kaaway, sa kahirapan. Kaya, bago po natin i-develop ang relationship po natin sa ating pong kapwa, i-develop muna natin ang ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Okay? Otherwise po, ang ating pong buhay, palagi pong magiging parang tuyot, parang may kulang, parang kang nalulungkot palagi, hindi mo naman malaman, parang kang nagugutom, kakakain mo lang. Di ba? Yung buhay mo parang walang meaning, walang purpose, at nalulungkot ka, hindi mo malaman. Di ba? Kasi kulang ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, hindi mo masyado develop ang relationship mo sa ating pong Panginoon. Kaya it's very, very important, mga kapatid, na tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya pong mga pinag-uutos. Okay? Praise God. Kaya kung talagang gusto ninyo na nag-overflow na joy, continue to abide in Christ and continue to obey His commandments. Okay? And then, love must be the mark of a true believer. Sino po dito yung tunay na mananampalataya ng Panginoon? Okay, so if we really are a true believer of Christ, siyempre paniwalaan po natin ang Kanya po sinasabi. Sabi sa John 13:34, so now I'm giving you a new commandment, love each other just as I have loved you. So ang batayan po ng ating po pag-ibig ay ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. And then, you should. Sabi dito, you should. Hindi yung kung gusto mo lang. Sabi dito ay kinakailangan. You should. It is an essential. You should love each other. Okay? Mahalin po natin ang bawat sa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa bawat sa po sa atin. And then your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Yun po yung magpapatunay na kung saan, yun po yung magpapatunay na tayo talaga ay tinawag ni Lord at tayo ay tunay na Kanya pong mga disipulo if we will continue to love one another. So ano po ba yung mga mark or what are the true marks of a true believer? Ano po ba talaga? Paano po natin malalaman na tayo talaga ay tunay na mananampalataya ni Kristo? Of course, you have a mark of a thankful heart. Okay? Malalaman niyo yan. Kung ang buhay ninyo, kung sa umaga pala nagpapasalamat na kayo, wow, praise God. Aba, para na akong meron na akong konting point. Okay? Pasalamat ka. Papasalamat ka sa lahat ng sa kinakain mo. Hindi ka palagi nagmamadali. Pray ka, hawak mo, kutsara, tinidor na kagad. Hindi ka pa tapos mag-pray. Okay? Di mo ba? So, ibig sabihin, you are,
puso mo ay punong-puno ng pasasalamat. Alam niyo po, every time that I've been driving, pagka nakaparada na ako, Lord, thank you Lord for the skills, thank you Lord dahil hindi ako na-aksidente. Okay? Every time yun. Kahit na bago ko magparada ako sa gabi, I really give thanks unto God. At praise God, because of a thankful heart, wala po akong aksidente. Okay? How many years I've been driving pero wala po akong aksidente. Kaya po talagang God is so good unto us. Isang beses lamang po, ako naman yung binangga, hindi man ako nambangga. Okay? Okay? Yun lamang po yung aking po aksidente. Kaya napakahalaga mga kapatid, pagka tayo marunong magpasalamat, ay ilalayo ko ng Panginoon sa anumang mga aksidente. And then the mark of prayer. Meron kang palaging pusong nananalangin. Okay? Pagka alam mong may pangangailangan, nananalangin ka. Ang pasasalamat is the highest form of prayer. Kaya kung ikaw ay palagi nagpapasalamat, ibig sabihin nun, ang buhay mo ay punong-puno ng pananalangin at pasasalamat. And then the mark of a true believer is the mark of joy. Yung meron kang ngiti palagi sa labi. Okay? Di ba? Palagi kang masaya. Di ba? Hindi ka naman baliw, pero palagi kang masaya. Okay? Di ba? Tama po. Okay, so yun talaga, nakikita mo talaga ang tunay na Kristiyano sabi nga na rin sa pagdadala ng problema. Actually, hindi dinadala ka ng banal na santong Espiritu ng Diyos. Kaya ikaw ay palaging may galak sa puso mo. And then the mark of fellowship or partnership. Ibig sabihin ay palagi mong ninanais, nilalayo na makasama ang iyong mga kapatiran. Okay? Hindi ka na katulad nung dati. Na bago pa lamang matapos ang service, nawawala ka na. Okay? Para bang may sunog. Okay? Pagsakay mo ng lift, pinipilit mo na isa na para wala nang makapasok na iba. Okay? And then, the mark of a true believer is the mark of confidence in God's salvation. Ibig sabihin, naniniwala ka na talagang dumating man si Lord anytime, ikaw ay siguradong may kaligtasan, ikaw ay kanyang ililigtas. Amen? And then the mark of a true believer is the mark of partnership. Lahat po tayo dito magkakapartner. Magkakapartner po tayo sa gawain ng Panginoon, magkakapartner po tayo sa hirap, magkakapartner po tayo sa silbi, magkakapartner po tayo sa pag-worship, magkakapartner po tayo sa pagtataguyod ng gawain na sinimulan ng Diyos sa lugar ng Macau. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung gusto nyo pang magtagal pa kayo sa Macau? Continue to serve God. Okay? Amen? Okay. Naku, ginagamit ko sa Macau yan. Hindi. Palagi kong extend ang contract niyan. Okay? And then the mark of a true believer is the mark of growing and discerning love. Okay? So, ang tunay na isang Kristiyano ay hindi lamang po siya nananatili sa kanya pong sitwasyon. Nais pa po niya mag-grow. Lalo na po sa area ng pag-ibig. Nais pa po niya mag-grow sa kanya pong sarili, sa kanya pong relationship sa Panginoon. Nais pa po niya mag-grow sa relationship niya sa atin po, sa magkakapatiran. Nais pa po niya mag-grow doon sa mga talento ang pinagkaloob na po sa kanya ng Panginoon. Nais pa po niya mag-grow sa pagbibigay. Okay? Gusto niyo po bang makaipon kayo ng marami? Okay? Simple lang po eh. Makaipon ka ng marami. Siya, dagdagan mo yung ipon mo. Tama po? Ngayon kung gusto mo naman na magkaroon ka ng mas malaking supernatural na himala sa buhay mo, dagdagan mo rin ang pagtitiwala mo kay Lord. Okay? So gawin po natin yan. Amen? And then the mark of a true believer is growing. Hindi lamang po pagka, may trabaho na ako, okay na. Tabla-tabla lang. Okay, ito na sweldo ko. So yan lang bibigay ko sa kanilang trabaho. No, dapat you should be working more than you are earning. Dapat po ay trabaho po tayo na mas higit sa inaasahan pa po sa atin ng ating po mga employer. Okay? Yun po yung siguradong way kung paano kang mapopromote, kung paano kang i-increase ni Lord. Okay? Maaaring di tumakita ng mga employer mo, pero palagi ito nakikita ni Lord. Okay? At pagka si Lord ang nag-promote sa'yo, mas higit pa sa promotion na ibibigay sa'yo ng boss mo. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay? So, mga kapatid, so it's very, very important for us that ating pong palagi po maging foundation, ang essential po ng ating pong pamumuhay ay ang pag-ibig.
Amen. Hallelujah. So, praise God. So, sino po dito yung gusto pang maging maibigin sa Panginoon? Sino po dito yung gusto pang maging maibigin sa kanya pong kapwa? Sino po dito yung gusto pang mas lalo pang maging maibigin sa iyong katabi, sa iyong mga kapatiran? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Panginoon, once again, we just want to thank you for you are the God of love. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At ikaw ang umibig po sa amin ng gayon na lamang ng mas higit pa sa amin pong inaasahan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na siya nagbibigay po sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-asa, at karagdagang pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, for you allow us to become your partner in this ministry, na kung saan, Panginoon, ay marami pang mga kaluluwa, Panginoon, ang aming pong mahatak dahil sa iyong pag-ibig na patuloy na pinadarama sa bawat po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah.